Sino ang mga tao na bumubuo sa Europa at ano ang tunay nilang pinagmulan? Bagaman, binabanggit ng mga aklat ng kasaysayan ang mga migrasyon, sinaunang tribo at makapangyarihang mga imperyo, may mas malalim na paliwanag ang Biblia. Isang paliwanag na nagsisimula sa pamilya ni Noe pagkatapos ng malaking baha. Mula sa mga anak ni Japhet na kilala bilang ama ng mga malalayong bansa, nagmula ang unang mga nanirahan sa Gresya, Roma, lupain ng mga Celt, rehiyong Germanic, lugar ng mga Slav at iba pa. At sa kwentong ito matatagpuan natin ang mga bakas ng plano, propesya at patnubay ng Diyos. Hindi ito tungkol sa lahi o politika, kundi tungkol sa makasaysayang simula ng mga bansa ayon sa Biblia. Kaya kunin mo ang iyong Biblia at sumama sa paglalakbay. Sa huli, matutuklasan mo kung paanong inilalarawan ng kasulatan ang paggalaw ng mga tao at kung paanong ang pinagmulan ng Europa ay konektado sa mas malawak na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Nagsimula ito pagkatapos matuyo ang tubig baha at tumigil ang arka sa kabundukan ng Ararat. Isang bagong kabanata ang nagsimula. Ang mundo ay nalinis at mula kay Noe, isang lalaking may pananampalataya, at sa tatlo niyang anak na sina Sem, Ham at Japhet, muling nagsimula ang lahi ng tao. Ipinaliwanag sa Genesis 9:18-19 na sina Sem, Ham at Japhet ay mga anak ni Noe na lumabas mula sa arka at mula sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Sila ang naging ninuno ng lahat ng bansa sa mundo. Bawat grupo, wika at populasyon saan man naroroon ay maaaring iugat sa iisang pamilyang ito. Dahil sa katapatan ni Noe, binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng bagong simula. Hindi lamang nila muling pinuno ang mundo, dala rin nila ang kanya-kanyang tungkulin na humubog sa buong mga rehiyon at kultura. Si Sem, na ang pangalan ay nagpapahiwatig ng dangal o reputasyon, ang magiging ninuno nina Abraham, Isaac at Jacob, ang piniling angkan kung saan magmumula ang bansang Israel at kalaunan ang tagapagligtas. Sa Genesis 11:10-26 nakasaad ang sagradong linya ng pamilya mula kay Sem hanggang kay Abraham, na nagpapakita kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang mga inapo. Si Ham, na ang pangalan ay konektado sa init o mga katimugang lupain, ay maninirahan sa mga lugar tulad ng Afrika at ilang bahagi ng Arabia. Kabilang sa kanyang lahi, sina Cush, Mizraim, Put at Kanaan, mga taong nagtayo ng mga sinaunang kabihasnan gaya ng Ehipto, Ethiopia at ang lupain ng Kanaan. Si Japhet naman, na ang pangalan ay nangangahulugang lumawak o lumaganap, ang magiging ninuno ng mga naglakbay, pahilaga at pakanluran patungo sa mga lugar na ngayon ay kilala bilang Europa at iba pa. Sa Genesis 9:27, sinabing palalaguin ng Diyos si Japhet at makikibahagi siya sa tahanan ni Sem. Maging sa pagpapala ni Noe, makikita na ang hinaharap ni Japhet, magpapalawak, makakatuklas ng mga bagong lupain at lalago sa impluensya. Ngunit makikibahagi rin siya sa espiritual na pamana ni Sem. Ibig sabihin, ang layunin ng Europa ay hindi lamang tungkol sa lupain at teritoryo, kundi pati sa pagtanggap sa pananampalatayang nagmula sa silangan. Bago pa man hatiin ng mga modernong eskolar ang mundo sa mga kontinente at kultura, naisaad na ng Biblia ang pundasyon ng sibilisasyong pantao. Sa Genesis 10:2-5 nakalista ang mga anak ni Japhet, sina Gomer, Magog, Madai, Shavan, Tubal, Meshek at Tiras. Sinasabi na sa pamamagitan nila ang mga bansang nasa baybayin ay nahati ayon sa kanilang mga rehiyon, wika, pamilya at lahi. Ang salitang isinalin bilang mga bansang baybayin sa Hebreo, ayim, ay tumutukoy hindi lamang sa mga isla kundi pati sa mga dalampasigan, tangway at malalayong kanlurang lupain.
Para sa mga sinaunang taga-Israel, ang mga malalayong lugar sa kabila ng dagat ay misteryoso at tila di maabot. Mga lugar na ngayon ay kinikilalang bahagi ng Europa. Mula sa pinakamaagang bahagi ng Biblia, malinaw na ang paggalaw ng sangkatauhan sa buong mundo ay hindi aksidente, kundi bahagi ng maingat na disenyo ng Diyos. Bawat wika, grupo ng tao at kultura ay may lugar sa kanyang malawak na plano ng pagtubos. Sa Deuteronomio 32:8, mababasa natin na noong hinati ng kataas-taasan ang mga bansa at itinakda ang kanilang mga lupain, isinasaalang-alang niya ang mga anak ng Israel. Maging ang mga pambansang hangganan ay itinalaga kaugnay sa mga taong pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pinagmulan ng Europa ay hindi nagsimula sa mga mananakop o manlalakbay, kundi sa isang pangako sa Genesis, isang hinaharap na hinubog ng banal na layunin. Mula kay Sem, nagmula ang mga tatanggap ng mga banal na mensahe. Mula kay Ham, nagmula ang mga tagapagtatag ng mga sinaunang sibilisasyon. Mula kay Japhet, nagmula ang mga taong kumalat sa malalayong lugar. Bawat isa ay may dalang natatanging bahagi ng mas malaking kwento na nagpapakita na mismong ang Diyos ang humubog sa mga bansa at ang kanilang simula ay may tanda ng kanyang kamay. Nang bumaba mula sa arka ang mga anak ni Noe sa isang tahimik at bagong mundo, sila ang naging binhi ng isang bagong simula. Sa pamamagitan nila, muling mapupuno ang mundo ng mga tao, layunin at isang makapangyarihang plano. Ngayon na nakita na natin kung paanong lahat ng tao ay nagmula kina Sem, Ham at Japhet, tumuon tayo kay Japhet dahil ang kanyang mga inapo ang kalaunang nanirahan sa mga lugar na naging Europa. Sa Genesis 10:2, binanggit ang mga anak ni Japhet, sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Ang 7 pangalang ito ay mula sa sinaunang mga ninuno na ang mga angkan ay naging pundasyon ng mga pangunahing lahi sa Europa. Kahit lumipas ang libu-libong taon, ang mga tuklas sa arkeolohiya, pag-aaral ng wika at kasulatan ay patuloy na nagpapakita ng kanilang malalim na epekto sa ugat ng kulturang kanluranin. Magsisimula tayo kay Gomer na binanggit sa kasaysayan bilang isang kilalang pamilya. Maraming iskolar ang inuugnay si Gomer sa mga Sumerian, isang makapangyarihang grupong nomadiko na nanirahan sa hilaga ng Dagat Itim at kalaunan ay lumipat sa silangan at gitnang Europa. Tinawag silang Gimiray ng mga Asiryo noong ika-8 siglo BC at iniulat ang kanilang pananakop sa mga lugar gaya ng Anatolia at kabundukang Caucasus. Isa sa mga anak ni Gomer ay si Askenaz, ayon sa Genesis 10:3. Ang kanyang pangalan ay nauugnay sa mga taong Germanic na nanirahan sa gitnang Europa, lalo na sa mga lugar na ngayon ay bahagi ng Alemanya at hilagang Pransya. Sa aklat ni Jeremias 51:27, tinawag ng propeta ang mga bansa upang magtipon para sa labanan at binanggit ang Ararat, Mini at Askenaz. Ipinapakita ng banggit na ito na si Askenaz ay tiyak na konektado sa hilaga, na inuugnay siya sa mga rehiyong mahalaga sa pag-unlad ng Europa. Ang mga inapo ni Gomer ay magiging ninuno ng mga Celt, Gaul at mga tribong Germanic, mga grupong siyang naging haligi ng kanluraning sibilisasyon. Kasunod ni Gomer ay si Magog, isang pangalang may makapangyarihang pamana sa propesiya at kasaysayan. Sa aklat ni Ezekiel, sa mga kabanata 38 at 39, inilalarawan si Magog bilang isang makapangyarihang puwersa mula sa malayong hilaga na bumubuo ng mga alyansa sa ibang mga bansa upang lumaban sa Israel sa mga huling araw. Sinasabi sa Ezekiel 38:2, "Anak ng tao, itutok mo ang iyong mukha kay Gog sa lupain ng Magog, pinuno ng Meshek at Tubal." Maraming iskolar ang naguugnay kay Magog sa mga sinaunang Scythian na nanirahan sa hilagang rehiyon sa paligid ng Dagat Itim at Dagat Caspian.
Ang mga Scythian ay bihasa sa pangangabayo at pana at kinatatakutan sa buong Asya at Europa. Maraming mananaliksik ang naniniwalang ang mga taong Slaviko at Ruso ngayon ay nagmula kay Magog. Ang kanyang mga inapo ay nanirahan sa malalawak at mahahangin na kapatagan ng Eurasia, isang lupain na kilala sa malalawak at nagyayelong mga patag na tumutugma sa paglalarawan ni Ezekiel tungkol sa pinakahilagang bahagi ng mundo. Hanggang ngayon, si Magog ay sumasagisag sa lakas at hiwaga ng hilaga sa mga propetikong pananaw. Sumunod si Madai na ang mga tao ay naging mga Medo, isang sinaunang pangkat ng mga Indo-Europeo na nanirahan sa bulubunduking bahagi ng ngayoy Iran. Ang mga Medo ay nakipagsanib kalaunan sa mga Persyano upang bumuo ng Imperyong Medo-Persyano, isang makapangyarihang puwersang binanggit sa Lumang Tipan. Sinasabi sa Daniel 5:28, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga Medo at Persyano. Matatagpuan sa pagitan ng silangan at kanluran, ginampanan ng mga Medo ang isang mahalagang papel sa pag-unlad ng sinaunang kultura. Ang kanilang wika at mga kaugalian ay kumalat sa maraming lupain na nag-uugnay sa mga tao ng Persya, India at sa bandang huli Europa. Maraming iskolar ang naniniwalang mula sa mga inapo ni Madai, nagmula ang mga unang migrasyon na bumuo sa pamilyang Indo-European ng mga wika na nag-ugnay sa Persian, Latin, Griego, Celtico at Germanikong mga wika sa iisang pinagmulan. Mula sa lahi ni Madai, tumanggap ang mundo ng 100 ng pagkakaugnay, isang tulay na nagbuklod sa malalayong rehiyon sa ilalim ng isang banal na layunin. Pagkatapos ay dumating si Javan na ang pangalan sa Hebreo ay konektado sa Ionia, isang sinaunang pamayan ng Griego sa kahabaan ng baybayin ng Aegean sa Asia Minor. Malinaw na inuugnay ng Biblia si Javan sa mga Griego. Sinasabi sa Daniel 8:21 na ang magaspang na kambing ay ang pinuno ng Gresya at ang malaking sungay ay kumakatawan sa unang dakilang hari nito. Mula kay Javan, nagmula ang mga Griego, ang unang pangunahing sibilisasyong Europeo na binanggit sa Biblia. Malaki ang naging impluensya nila sa pag-iisip, pamahalaan at sining, ngunit ang kanilang pag-angat ay hindi lingid sa propesiya. Ipinahayag ni Propetang Daniel ang pagdating ni Alexander the Great, na sinisimbolo ng makapangyarihang sungay na mabilis na sakupin ang mga lupain at bumuo ng imperyong sumasaklaw sa 3 kontinente. Ang mga Griego, mga anak ni Javan, ay hindi lamang mga pilosopo at mandirigma, kundi mga tagapagdala rin ng mensahe ng Diyos. Sa katunayan, ang bagong tipan ay isinulat sa kanilang wika, ang wika ng mga inapo ni Javan. Pagkatapos ay naroon sina Tubal at Meshech na madalas na binabanggit ng magkasama sa mga tala ng kasaysayan. Sa mga tekstong Asiryo, binanggit ang Tabal at Mushki, mga tribong nanirahan sa ngayoy Turkey, na kilala noon bilang Asia Minor. Ang mga grupong ito ay bihasa sa paggawa ng metal at aktibo sa kalakalan. Habang lumipas ang panahon, lumipat sila patungong kanluran at hilaga na nakaimpluwensya sa mga lugar na kalaunan ay naging bahagi ng Italia, Espanya at Anatolia. Sinasabi sa Ezekiel 27, 13, nakipagkalakalan sa iyo sina Javan, Tubal at Meshech. Ipinagpalit nila sa iyo ang mga tao at mga kagamitang tanso sa iyong pamilihan. Ang mga inapo ni Japhet na ito ang naging mga unang panday at mga ngalakal sa Europa na humubog sa mga industriya gamit ang mga kasangkapang yari sa tanso, bakal at ginto. May ilang ulat sa kasaysayan na nag-uugnay sa kanila sa mga ninuno ng mga Etruscan at ng mga unang nanirahan sa tangway ng Iberia. Ang mga ninuno ng modernong Espanya at Italia, ang kanilang kakayahan sa kalakalan at paggawa ay nakatulong sa pagtatatag ng pundasyon ng maagang pag-unlad ng Europa.
Sa wakas, naroon si Tiras, ang bunsong anak ni Japhet. Marami ang nag-uugnay sa kanyang mga inapo sa mga Thracian, mga matapang at mandirigmang tao na nanirahan sa mga rehiyong Balkan, kabilang ang kasalukuyang Bulgaria, bahagi ng Gresya at ilang bahagi ng Turkey. Ang mga Thracian ay kilala sa kanilang katapangan, sa digmaan at sa kanilang mayamang tradisyon, sa musika at pagkukuwento. Ayon sa sinaunang manunulat na si Herodotus, sila ay isa sa mga pinakamaraming tao noong kanyang panahon. Nagsilbi ang mga sundalong Thracian sa hukbo ng parehong mga Griego at Romano na nagpapakita kung paanong ang lahi ni Japhet ay lumaganap hanggang sa katimugang Europa. Sa pamamagitan ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras, inilatag ng Biblia ang unang mga bansa ng Europa. Ang mga pangalang ito sa Genesis 10 ay hindi lamang mga ninuno. Sila ay mga pahiwatig ng mga darating na paggalaw, mga wika at pagkakakilanlang kultural. Ang madalas na nilalaktawan sa Biblia, ang talaan ng mga bansa, ay sa katunayan ay mapa ng simula ng sibilisasyon. Bago pa man subaybayan ng mga historiador ang mga migrasyon o madiskubre ng mga arkeologo ang mga nawalang lungsod, naitala na ng Diyos sa kasulatan ang pinagmulan ng mga bansa. Sinasabi sa awit 24:1, ang lupa ay pag-aari ng Panginoon kasama ng lahat ng naroon, ang daigdig at lahat ng nananahan dito. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na simula ng Europa ay hindi nakabatay sa mga alamat o kapangyarihang militar, kundi sa talaan ng pamilya sa Genesis, kung saan ang paglalakbay ng sangkatauhan pagkatapos ng baha ay ginabayan ng layunin ng Diyos. Mula sa mga bundok ng Ararat hanggang sa mga baybayin ng Gresya at sa malalalim na kagubatan ng Alemanya, dinala ng mga inapo ni Japhet ang isang banal na pangako na ang mundo ay lalawak. Bawat pangkat ay nanirahan sa mga lupang inihanda para sa kanila ng may lalang. Ang angkan ni Japhet ay lumipat patungong Hilaga at Kanluran, umaabot sa malalayong baybayin at mga isla na kalaunan ay naging duyan ng kulturang Europeo. Sinasabi sa Genesis 10:5, mula sa mga inapo nilang ito, nahati ang mga baybaying lupain ng mga bansa, bawat isa ayon sa kanilang wika, pamilya at lupain. Ang salitang mga baybaying lupain ng mga bansa ay mula sa salitang Hebreo na eyim, na hindi lamang tumutukoy sa mga isla, kundi pati sa mga baybayin, malalayong lupain at mga teritoryo sa kabila ng dagat. Para sa mga manunulat na Hebreo na naninirahan sa gitnang silangan, ang mga pulo na ito ay ang mga malalayong lupain sa kabila ng kanilang paningin, mga lugar sa kahabaan ng dagat Mediteraneo, Aegean, at maging sa mga hindi pa kilalang karagatang kanluranin. Ito ang mga rehiyong pinagkalatan ng mga inapo ni Japhet. Ang mga lugar na ngayon ay kilala natin bilang Europa. Isipin ang mga anak ni Gomer, Magog at Javan na lumalakad patungong kanluran pagkatapos ng kalituhan sa Babel, bumubuo ng mga tribo, nagtayo ng mga kaharian at humubog ng mga bagong kultura. Sinundan nila ang mga ilog at baybayin na nirahan sa mga lugar tulad ng Asia Minor, Gresya, Italia at Espanya. Ang mga unang pamayanang Griego malapit sa dagat Aegean ay nagsimula mula sa lahi ni Javan. Ang mga unang tribo ng Italia, ang mga kalaunay magtatayo ng Imperyong Romano, ay maaaring mag-ugat kina Tubal at Tiras, mga pangalang lumilitaw sa mga sinaunang sulatin ng malapit na silangan. Ang mga palaboy na tao ng gitna at kanlurang Europa, ang mga Celt Gaul at mga sinaunang Aleman, ay nagdadala pa rin ng pamana ni Gomer at Askenaz. Samantala, ang matitibay na Scythian at mga tribong Slaviko ng Hilagang Kapatagan ay nagmula kay Magog.
Sama-sama, gumalaw ang mga pamilyang ito sa buong kilalang daigdig. Tinutupad ang pangako ng Diyos na sa pamamagitan nila muling mapupuno ang lupa. Sa silangan, matatagpuan ang pinagmula ng sinaunang kultura, ang Mesopotamia at mga lupaing sakop ni Sem. Ngunit sa kanluran, sa kabila ng malawak na karagatan, umuusbong ang mga bagong bansa. Ang salitang mga isla ng mga bansa ay tumutukoy sa mga pulo ng Gresya gaya ng Ionia, Creta at Cyprus, mga lupaing Italia na kalaunay magiging tahanan ng makapangyarihang Roma, ang baybayin ng Iberia na kilala noon bilang Tartessos at Hispania, ang kasalukuyang Espanya, at mas malayo pa ang mga isla ng hilagang kanluran na balot ng ulap na ngayon ay kilala bilang Pransya, Britanya at mga lupain ng mga Celt. Bawat baybayin ay magiging sentro ng kaalaman, lakas at kalaunay pananampalataya. Ang parehong mga inapo na nagtayo ng mga barkong pangkalakalan at makapangyarihang imperyo ay siya ring mga taong magdadala ng magandang balita ng kaligtasan sa malalayong lupain. Ang pagkakahating ito ng mga teritoryo ay hindi basta-basta, ito'y ayon sa banal na plano. Ang talaan ng mga bansa sa Genesis 10 ay hindi lang simpleng record ng pamilya. Ito ang balangkas ng layunin ng Diyos para sa sangkatauhan matapos ang Babel. Maging ang mga pisikal na anyo ng Europa, ang mga ilog, kabundukan at baybayin ay inayos na may layunin, binalangkas ayon sa plano ng Diyos na tubusin ang mundo. Walang imperyong umusbong ng aksidente. Bawat grupo ng tao ay may papel sa mas malaking kwento ng pagtubos. Nang simulan ni Pablo ang kanyang mga paglalakbay bilang misyonero, nauunawaan niya ito ng malalim. Hindi niya nakita ang sarili bilang tagapangaral lamang sa mga individual, kundi bilang isinugo para sa buong mga bansa. Mga bansang maaaring iugat ang kanilang pinagmulan kay Japhet. Sa Roma 1:13-16, isinulat niya ang hangarin niyang mamunga sa kanila gaya ng ginawa niya sa iba pang mga hentil. Sinabi niyang may utang siya ng mensahe sa parehong Griego at di-Griego, sa mga edukado at sa mga payak. At buong tapang niyang idineklara, hindi ko ikinahihiya ang mensahe tungkol kay Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat naniniwala. Ang mga Griego, mga inapo ni Javan, at ang tinatawag na mga barbaro, mga tribo mula kina Gomer, Magog at Ashkenaz ay kumakatawan sa buong linya ni Japhet. Ipinakita ng mga salita ni Pablo na ang sinaunang pagpapala ni Noe ay nagiging katuparan. Si Japhet ay nakikibahagi na ngayon sa espiritual na pamana ni Sem habang tinatanggap ng Europa ang mensahe ng Mesiyas mula sa Israel. Mula sa mataong pantalan ng Korinto at Roma hanggang sa mga baybayin ng Hilaga na nababalot ng ulap, nagsimula ang paglalakbay ng Ebanghelyo sa mga bansa. Ang mga lupain na dating puno ng mga batong Diyos at sinaunang ritual ay malapit nang mapuno ng mga awit sa tunay na Diyos. Sa Isaias 42, talata 10 ay sinasabi, "Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon, iparinig ninyo ang kanyang papuri mula sa dulo ng dagat, mula sa mga isla at lahat ng naninirahan doon." Maging ang mga propeta ay nakita na ito na balang araw ang mga malalayong isla ay aawit ng papuri sa Diyos. Ang simula ng geographical na paglawak ni Japhet ay naging isang espiritual na kilusan, habang ang mensahe ni Kristo ay gumalaw mula sa Jerusalem patungong Judea, Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Ang mga isla ng mga hentil ay hindi kailanman nakalimutang mga dako. Bahagi sila ng banal na plano, itinadhana upang maging mga lugar kung saan magniningning ang awa ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Bago pa man may mga haring namuno o mga lungsod na itinayo, nagsalita na ang Diyos sa pamamagitan ng isang ama. Nang ibigay ni Noe ang kanyang huling pagpapala, hindi lamang niya tinukoy ang kanyang mga anak, ipinropesya niya ang kapalaran
ng buong mga kabihasnan. Ayon sa Genesis 27, palawakin nawa ng Diyos si Japhet at siya'y manirahan sa mga tolda ni Sem at si Canaan ay maging lingkod niya. Bagamat maikli ang mga salitang ito, taglay nila ang daan-daang taong kahulugan. Tinutulungan tayong maunawaan hindi lang kung paano umusbong ang Europa, kundi kung paanong isinakatuparan ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan para sa mga bansa. Ang salitang Hebreo na isinalin bilang palawakin ay patha na nangangahulugang lumawak, magpalawak, bumuka. Ito'y nagsasalita ng paglago, paggalaw at malawak na epekto, isang banal na layunin na ang mga inapo ni Japhet ay lalaganap lampas sa kanilang sariling lupain at pinatotohanan ito ng kasaysayan. Mula sa mabatong baybayin ng Aegean, naglayag ang mga inapo ni Javan patungong kanluran at pinuno ang Mediterranean. Mula sa mabubunying lupain ni Gomer at sa malalawak na kapatagan ni Magog, nagmula ang mga unang tribo na naging mga Celt, Teuton at Slav. Sina Tubal at Tiras ang pinagmulan ng mga Italiko at Traciano, mga tagapagtayo ng mga kulturang humubog sa Roma at Balkan. Sinasabi sa Genesis 10:5, sa pamamagitan ng mga ito, ang mga baybaying lupain ng mga hentil ay nahati ayon sa lupain, wika at pamilya. Ang pangako ng Diyos na palalawakin si Japhet ay naisakatuparan sa pamamagitan ng mga alon ng migrasyon, pagtuklas at pagkamalikhain. Ang kanyang mga anak ay naging mga mandaragat, tagapagtayo ng imperyo, malalalim na palaisip at mga tagapagbago. Mula sa mga sinaunang pilosopo ng Gresya hanggang sa mga dalubhasa sa arkitektura ng Roma, mula sa mga henyo ng Renaissance na muling nagbigay buhay sa kagandahan hanggang sa mga reformador na muling nagbigay buhay sa katotohanan. Bawat yugto ng paggising sa Europa ay umaalingaw-ngaw sa sinaunang mga salita ni Noe. Ngunit ang paglawak na ito ay hindi lang tungkol sa lupa. Kasama rito ang mga ideya, wika, pananampalataya at layunin. Lumawak ang impluensya ni Japhet sa iba't ibang kontinente. Ngunit laging may mas mataas na layunin, may isa pang linya sa pagpapala ni Noe. Maninirahan siya sa mga tolda ni Sem. Hindi ito tungkol sa pananakop, ito ay tungkol sa pagkakaisa. Ang manirahan sa tolda ng iba ay nangangahulugang makibahagi sa kanilang silungan, pagpapala at kaugnayan sa Diyos. Ang mga inapo ni Japhet, ang mga bansang hentil, ay kalaunay papasok sa espiritual na pangako na nagsimula kay Sem, ang ninuno ni na Abraham, Isaac, Jacob, at kalaunan ay ni Jesus. Sinasabi sa Isaias 49, seksyon 6, gagawin din kitang liwanag ng mga bansa upang ang kaligtasan ko ay umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ang pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan nang tumawid ang ebanghelyo papuntang Europa. Nang makita ni Pablo ang isang pangitain sa gawa, 16, siyam, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan mo kami. Ang sandaling iyon ang simula ng pagpasok ni Japhet sa tolda ni Sem. Ang mensaheng nagsimula kay Abraham ay nagsimulang kumalat sa mga Griego, Romano at sa huli sa bawat taong Europeo. Sa pamamagitan ni Jesus, ang espiritual na pamana ni Sem ay naging bukas para sa lahi ni Japhet. Gaya ng sinasabi sa Efeso 2:12 hanggang 13, kayo noon ay walang kaugnayan kay Kristo, hiwalay sa sambayan ng Israel, mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa sinaunang propesiya ni Noe, nakikita natin ang dalawang panig ng tadhana, paglawak, ang pagpapala ng impluensya at pagtuklas, at paninirahan ang paanyaya sa biyaya at kaligtasan. Ang paglalakbay ng Europa ay sumasalamin sa parehong bahagi ng pagpapala ni Noe. Naabot ng kanyang mga inapo ang hangganan ng mundo, pinalawak ang mga lupain at impluensya.
Ngunit ang kanilang pinakadakilang paglago ay hindi nanggaling sa pananakop, kundi sa pagtanggap sa Ebanghelyo nang matagpuan ng mga anak ni Japhet ang kanlungan sa espiritual na silungan ni Sem. Bawat iglesyang itinayo sa lupaing Europeo, bawat pagsasalin ng Biblia sa bagong wika ng mga hentil, bawat himnong umaalingaw-ngaw sa mga malalayong katedral, lahat ng ito'y patunay na natupad ang propesiya ni Noe. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman hungkag. Ang parehong tinig na nagpahayag ng kapalaran sa mga anak ni Noe ay siyang gumagabay pa rin sa pag-angat ng mga bansa ngayon. Ang pamanan ni Japhet ay kinabibilangan ng lakas at karunungan, ngunit ang tunay niyang kadakilaan ay lumitaw nang siya'y nagpakumbaba sa harap ng Diyos ni Sem. Ang paglawak ng Europa ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito'y bahagi ng plano ng Diyos upang ipalaganap ang pagtubos, upang sa pamamagitan ng Europa maabot ng mensahe ng krus ang bawat sulok ng mundo. Ayon sa Roma 15, talata 9 hanggang 10, upang ang mga hentil ay magbigay ng papuri sa Diyos dahil sa kanyang awa. Ayon sa nasusulat, "Magalak kayo, mga bansa, kasama ng kanyang bayan." Ang nagsimula bilang salita ng isang ama pagkatapos ng baha ay naging banal na kasulatan ng kasaysayan ng tao, na muling nagpapatunay na hindi lamang hinahayaan ng Diyos na umusbong ang mga bansa, isinusulat niya ang kanilang layunin sa kanyang walang hanggang kwento ng pagtubos. Ang nakaraan ng Europa ay higit pa sa talaan ng mga hari at imperyo. Ito'y kwento ng paghanap ng kaluluwa ng kahulugan, habang ang kamay ng Diyos ay tahimik na ginagabayan ng kasaysayan patungo sa kaligtasan. Ang mga inapo ni Japhet ay nagtayo ng makapangyarihang mga kabihasnan, ang mga haligi ng Gresya, ang mga hukbo ng Roma, at ang mababangis na tribo ng Hilaga. Naabot nila ang matataas na antas ng kaisipan, sining at kapangyarihan. Ngunit sa kaibuturan, patuloy pa rin silang naghahanap ng higit pa ng Diyos na hindi nila kilala. Ayon sa Gawa 17:22 hanggang 23, tumayo si Pablo sa gitna ng Areopago at nagsabi, "Mga taga-Atenas, nakikita kong kayo ay napakarelihiyoso sa lahat ng bagay. Habang ako'y lumilibot at tinitingnan ang inyong mga sinasamba, nakita ko pa nga ang isang dambana na may nakasulat, sa isang Diyos na hindi kilala. Ang inyong sinasambang hindi ninyo kilala, siya ngayon ang ipinahahayag ko sa inyo." Maging ang pinakamarurunong ng Gresya, sina Socrates, Plato, Aristotle, ay naghanap ng katotohanan at ng banal. Pinarangalan nila ang mga Diyos ng kidlat, kagandahan at digmaan. Ngunit sa kanilang mga sinulat ay naroon ang pananabik para sa isang hindi nakikitang may lalang. Tanging ang mensahe ni Kristo ang makatutugon sa pananabik na iyon. Pagkatapos, isang gabi sa lungsod ng Troas, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain na magbabago sa kasaysayan. Ayon sa Gawa 16, talatang 9 hanggang 10. Sa isang pangitain, nakita ni Pablo ang isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at namamanhik, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Pagkakita sa pangitain, agad kaming naghanda upang tumungo roon, na kumbinsidong kami tinawag ng Diyos upang dalhin sa kanila ang magandang balita. Ang panawagang ito, "Pumunta ka sa Macedonia," ay hindi lamang simpleng hiling ng tulong. Ito ang sandali kung kailan unang pumasok ang Ebanghelyo sa Europa. Para bang ang buong kontinente ay nananawagan ng liwanag sa gitna ng mga templo at pilosopiya. Tumugon si Pablo sa panawagan at sa unang pagkakataon ay tumapak sa lupaing Europeo. Sa lungsod ng Filipos, nakilala ni Pablo si Lydia, ang unang naitalang Europeo na tumanggap sa mensahe ni Kristo. Isa siyang babaeng may pananampalataya at negosyante, na ang bukas na puso ay naging pintuan ng Ebanghelyo sa isang bagong mundo.
Ayon sa Gawa 16:14, isang babaeng ang pangalan ay Lydia, mangangalakal ng telang kulay ube mula sa lungsod ng Tiatira na sumasamba sa Diyos, ay nakikinig. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tanggapin ang sinabi ni Pablo. Mula sa Filipos, nagtuloy si Pablo sa Tesalonica, pagkatapos sa Atenas, Corinto at sa wakas Roma. Dala ang mensahe ni Jesus sa sentro ng mundong hentil. Bawat lungsod sa kanyang paglalakbay ay katuparan ng propesya na si Japhet ay makikibahagi sa espiritual na pamana ni Sem. Ang mga taong dating yumuyukod sa mga Diyos na gaya ni Zeus, Odin at Jupiter ay ngayoy lumalapit na sa krus. Ang mga templo ay naging mga simbahan. Ang mga batong dambana ay napalitan ng mga pusong binago. Ang mga salita ni Isaias ay nabuhay sa kasaysayan. Ayon sa Isaias 2:18, ganap na mawawala ang mga Diyos-Diyosan. At ganun nga ang nangyari, isa-isa, bumagsak ang mga Diyos ng sinaunang Europa. Ang dagundong ni Thor ay napalitan ng tinig ng katotohanan. Ang karunungan ng Atenas ay hinarap ng karunungan ng Espiritu ng Diyos. At ang mismong imperyo na minsang nagpako kay Jesus sa krus ay siya na ngayong nagpahayag ng kanyang pangalan sa buong lupain. Pagsapit ng unang siglo AD, ang mga tagasunod ni Kristo ay nagtitipon sa mga tahanan sa Roma, Corinto at Efeso. Bagamat dumanas ng pag-uusig, nagsimulang baguhin ng kanilang pananampalataya ang mundo. Sa ikatlong siglo, kumalat na ang Kristyanismo sa buong Imperyong Romano. At pagsapit ng ika-4 na siglo, ang krus na dating simbolo ng kahihiyan ay naging sagisag ng isang emperador. Sinasabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, ang parehong mga daang Romano na dating dinaraanan ng mga hukbo ay ngayon ay dinaraanan na ng mga misyonero. Ang wikang Griego na dating wika ng mga pilosopo ay naging tinig ng kasulatan. Ang mga lungsod na dati umaalingaw-ngaw sa banggaan ng mga gladyador ay ngayoy napuno ng tinig ng papuri. Ang pagbabagong ito ay tunay na isang himala. Ang lupain na dating puno ng mga Diyos-Diyosan ay naging puso ng pananampalatayang Kristiyano. Nagsitayuan ang mga katedral sa mga lugar kung saan dating naroon ang mga templo. Ang mga batong ginamit sa pagsamba sa mga huwad na Diyos ay ngayoy nagdadala ng krus. Ito ang tunay na katuparan ng pagpapalawak kay Japhet, hindi sa pamamagitan ng digmaan kundi ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pananakop kundi ng biyaya. Sinasabi sa Kolosas 3, Kabanata 11, wala ng Griego o Hudyo, tuli o dituli, barbaro, Sityan, alipin o Malaya. Si Kristo ang lahat at nasa lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nawala ang dating mga hadlang sa pagitan ng mga bansa. Ang kaalaman at lakas ng Europa ay yumuko sa banal na karunungan. Nang bigkasin ni Noe ang tungkol sa paninirahan ni Japhet sa mga tolda ni Sem, ang sandaling ito ay matagal nang nakasulat sa langit. Ang silungan ni Sem, ang pangako ng Diyos sa Israel, ay ngayoy lumalaganap sa mga wika at lupain ng Europa. Mula sa Jerusalem patungong Judea, pagkatapos ay sa Macedonia, Roma at sa huli sa malalayong isla ng Hilaga, kumalat at nag-ugat ang mensahe ng Diyos. Ang Europa na dati ilubog sa paganong paniniwala ay naging tagapangalaga ng banal na kasulatan. Isinusulat ito sa iba't ibang wika, pinoprotektahan at ipinapahayag sa buong mundo. May mga kahariang umusbong at bumagsak, ngunit nanatili ang pananampalataya kay Jesus. Sa kabila ng lahat, ang paglawak ni Japhet ay hindi minarkahan ng pananakop sa digmaan, kundi ng katotohanan ng Ebanghelyo.
Ang sinaunang mga salita ni Noe ay natupad hindi sa pamamagitan ng mararangyang gusali ng Roma o matatalinong kaisipan ng Atenas, kundi sa tahimik na pagbabago ng puso sa buong kontinente. Mula sa kapangyarihan ng mga imperyo tungo sa kapangyarihan ng biyaya, mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa pagkakilala sa tunay na Diyos, naging malinaw ang layunin sa likod ng paglago ni Japhet habang nagniningning ang ebanghelyo sa mga baybaying lupain ng mga bansa. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na binhi ng pananampalatayang itinanim sa Europa ay nagsimulang mamukadkad. Lumago ito lampas sa ritual at tradisyon, naging isang kilusan na umabot sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Ang parehong mga lupain na minsang sumamba sa maraming Diyos ay ipinagkatiwalaan ngayon ng mas mahalagang bagay, ang mismong salita ng Diyos. Sa Mateo 28:19, sinabi ni Jesus, "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Ang utos na ito ay nagsimula ng isang banal na misyon na sa bandang huli ay tinanggap ng Europa na maging daan kung saan dadaloy ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Sa mga unang panahon, ang mga monghe sa Ireland, Pransya at Italia ay maingat na kumopya ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng kamay. Titik sa titik, pahina sa pahina, iningatan nila ito sa gitna ng digmaan, salot at pagbagsak ng imperyo. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng liwanag ng kandila, naniwala ang mga tagasulat na kailangang magpatuloy ang salita ng Diyos. Paalala sa atin ng Isaya 40, talata 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. Pagkatapos noong 14 na siglo, may nangyaring makasaysayan. Sa Alemanya na imbento ni Johannes Gutenberg ang printing press at ang pinakaunang aklat na inilimbag ay ang Biblia. Hindi na ito eksklusibo sa Latin o itinatago lamang para sa mga pari, kundi nagsimulang makarating sa mga magsasaka, mga ngalakal, mandaragat at maging sa mga hari. Ang printing press, bagaman gawa ng tao, ay naging kasangkapan sa mas malawak na plano ng Diyos. Ang salita na dating nakakulong sa mga pader ng monasteryo ay napunta na sa kamay ng karaniwang tao. Nabuhay ang mga salita ni Pablo sa Roma 10:18. Ang kanilang tinig ay umabot sa buong lupa at ang kanilang mga salita sa dulo ng daigdig. Hindi nagtagal, isang matapang na hakbang ang yumanig sa Europa. Sa Alemanya, ipinaskil ni Martin Luther ang kanyang 75 theses sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg. Ang gawaing iyon ay nagsimula ng isang reformasyong nagpabago sa kasaysayan. Ngunit ang reformasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtutol, ito ay tungkol sa pagbabalik sa pundasyon ng kasulatan. May mga lalaki at babaeng nagbuwis ng lahat upang isalin ang Biblia sa sarili nilang wika. Sa Inglaterra, si William Tyndale. In Alemanya, si Martin Luther. Sa Pransya, si John Calvin. At marami pang sumunod. Naniwala silang totoo ang sinabi ni Jesus sa Juan 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At sa katotohanang iyon, nagsimulang magbago ang mga bansa ng Europa mula sa loob. Ang liwanag na unang sumiklab sa Jerusalem ay umabot na sa Gresya, Roma, at higit pa, pinagniningning ang mga katedral, paaralan at kaharian. Sumunod ang panibagong paglawak, hindi sa kaisipan, kundi sa mga teritoryo. Pumasok ang Europa sa panahon ng eksplorasyon. Naglayag ang mga barko mula sa Espanya, Portugal, Inglaterra at Netherlands, dala hindi lamang ang mga kalakal at sundalo. Isinama rin nila ang mga misyonero at ang Biblia. Nagsimulang tumawid ng karagatan ang mga inapo ni Japhet, dumarating sa Afrika, Asya at Amerika.
Nagtayo sila ng mga simbahan at paaralan, isinali ng kasulatan at ibinahagi ang kwento ni Jesus sa mga taong hindi pa kailanman nakarinig ng kanyang pangalan. Sinasabi sa Isayas 42, seksyon 6-7, "Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran, upang maging liwanag sa mga bansa, upang buksan ang mga matang bulag at palayain ang mga bihag mula sa kadiliman." Ang mga salitang ito ay naging buhay sa pamamagitan ng mga paglalakbay na ito. Tunay ngang nakita ng mga bansa ang kanyang liwanag. Mula sa kagubatan ng Congo hanggang sa matataas na bundok ng Andes, mula sa malalayong isla ng Pasipiko hanggang sa mga baybayin ng India, naglakbay ang Ebanghelyo, dala ng mga dating nasa labas ng pangako ng Diyos. Ngayon ay kanyang mga sugo. Naging sentro ng pandaigdigang misyon ang Europa. Naghatid ng pagbabago ang Ingles na Biblia. Dinala ng mga misyonerong Kastila ang mensahe ni Kristo sa mga lupain ng Amerika. Tumungo ang mga misyonerong Pranses sa Canada at Afrika. Dinala ng mga mananampalatayang Aleman ang pagbabagong espiritual sa malalayong lugar. Ang mga taong nagmula kay Japhet ay ganap nang nakibahagi sa misyong ibinigay ni Jesus. Sinasabi sa awit 76:3, "Ihayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kahanga-hangang mga gawa sa lahat ng mga bayan." Kaya naman, tumunog ang mga kampana ng simbahan mula London hanggang Lisbon, mula Geneva hanggang Moscow. Nalimbag ang mga Biblia sa Latin, Griego, Ingles, Pranses at marami pang ibang wika. Ang nagsimula sa isang maliit na sulok ng Jerusalem ay ngayoy umaalingaw-ngaw sa bawat wika ng Europa. Ang pagpapala ni Noe, palalawakin ng Diyos si Japhet, ay naabot na ang katuparang pandaigdig. Ang mga inapo ni Japhet ay hindi na lamang mga tagapagtayo ng imperyo. Sila na ngayon ay tagapagdala ng walang hanggang katotohanan, ngunit kasama ng paglawak ang pananagutan at minsan kabiguan. Ang parehong kontinente na nagdala ng krus ay siya ring nagdala ng espada. Ang mga barkong naghatid ng mga misyonero ay nagdala rin ng mga mananakop. Sa ilang pagkakataon, ang kasakiman at kapangyarihan ay pumilipit sa kadalisayan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang mismong mga digmaan sa Europa ay naghati sa mga bansa. Ang pagmamataas ay nauwi sa pang-aapi. At gayunpaman, sa lahat ng pagkukulang ng tao, nanatiling tapat ang Diyos. Patuloy niyang ginagamit ang di-perpektong tao upang ipahayag ang kanyang perpektong katotohanan. Sinasabi sa 2 Korinto 4:7, "Taglay natin ang kayamanang ito sa mga sisidlang putik, upang ang kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa atin." Sa kabila ng kasaysayang may sugat, ang salita ng Diyos ay patuloy na gumagalaw, hindi mapipigilan, hindi masisira, buhay. Kumalat ito sa bawat lupain, sa bawat wika, sa bawat bayan, dahil ang misyong ito ay hindi lamang para sa Europa. Ang misyong ito ay at mananatiling utos ng Panginoon na tinutupad sa pamamagitan ng mga anak ni Japhet na pinalawak upang ipalaganap ang kanyang pangalan. Ginamit ang Europa bilang kasangkapan, ngunit ang kayamanang dala nito ay ang salita ng Diyos. Ang lupaing minsang tumanggap ng kaloob ng kaligtasan ay naging tulay kung saan ang kaligtasan ay umabot sa buong mundo. Mula imperyo hanggang liwanag, mula palimbagan hanggang pulpito, mula batong katedral hanggang malalayong kolonya, ang liwanag ng Ebanghelyo ay patuloy na nagniningning, umaabot kahit sa pinakamalayong sulok ng daigdig. Sinasabi sa Gawa 13:47, "Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, ginawa kitang ilaw para sa mga bansa upang dalhin ang kaligtasan hanggang sa dulo ng lupa." At bagamat ang kasaysayan ay nagpapakita ng kaluwalhatian at pagkabigo, may isang katotohanan na nananatili. Ang salita ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng mga hangganan, kaharian o panahon. Nagsimula ito sa Tolda ni Sem,
Umunlad sa pamamagitan ng lahi ni Japhet at patuloy na umaabot sa bawat bansa hanggang ngayon. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga imperyo ay umusbong at bumagsak. Babylon, Persia, Gresya at Roma, lahat ay may iniwang pamana. Ngunit ipinapakita ng kasulatan na ang mga ito ay hindi lamang makasaysayang kapangyarihan. Sila'y mga yugto sa banal na takbo ng panahon. Bawat isa ay tumuturo sa huling kahariang darating bago bumalik si Kristo. Sinasabi sa Daniel 2:41 hanggang 43 na ang mga paa at daliri ng estatwa, bahaging bakal, bahaging putik, ay kumakatawan sa isang kahariang nahahati. May lakas ng bakal, ngunit marupok gaya ng putik. Ito ang panaginip ni Nebukadnezar, isang napakataas na larawan na gawa sa iba't ibang materyales, ginto, pilak, tanso, bakal at putik, na bawat bahagi ay sumasagisag sa isang pandaigdigang imperyo. Ang gintong ulo ay para sa Babylonia, ang dibdib na pilak para sa Medo-Persia, ang tiyan na tanso para sa Gresya, ang mga paa na bakal para sa makapangyarihang Roma, at ang mga paa na halo ng bakal at putik ay sagisag ng isang hinaharap na kahariang nahahati. Sa mga paa ng pangitaing ito natin matatagpuan ang kaugnayan sa mundong ginagalawan natin ngayon. Minsang pinag-isa ng Imperyong Romano ang Europa sa ilalim ng iisang sistema. Ang mga kalsada nito'y nag-ugnay sa mga lungsod, ang mga batas nito'y humubog sa katarungan, at ang impluensya nito'y umabot mula gitnang silangan hanggang dagat Atlantiko. Ngunit sa huli, bumagsak ang Roma, nahati sa silangan at kanluran, at kalaunay naging magkakahiwalay na bansa. Gayunman, itinuro ng pangitain ni Daniel ang isang huling anyo ng imperyong ito na muling babalik, hindi bilang isang kaharian lamang, kundi bilang isang pangkat ng mga bansa. Malakas gaya ng bakal, ngunit wasak gaya ng putik. Sinasabi sa Daniel 2:44, sa kapanahunan ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwalang ang hulang ito ay tumutukoy sa muling paglitaw ng isang estrukturang kahalintulad ng Roma, isang pagkakaisa ng mga bansang Europeo bago ang pagbabalik ni Kristo. At sa ating panahon, nasasaksihan natin ang mga pahiwatig ng pagkakaisang ito, mga alyansang pampulitika, pinagsamang lakas militar, magkakaugnay na ekonomiya, mga anino ng imperyong minsang namuno sa sinaunang mundo. Ipinagpapatuloy ng aklat ng pahayag ang pangitaing ito. Inilalarawan nito ang isang bagong kaayusan sa mundo, kung saan isang pangkat ng mga pinuno ang magbibigay ng kapangyarihan sa isang huling pinuno. Ayon sa pahayag 17:12 hanggang 13, ang 10 sungay ay 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian, ngunit tatanggap ng kapangyarihan kasabay ng halimaw sa loob ng isang maikling panahon. Magkakaisa sila sa layunin at ibibigay ang kanilang kapangyarihan sa Kanya. Sa mga huling araw, 10 pinuno o bansa ang babangon, magkakaisa sa isang layunin at impluensya. Kikilos silang parang iisa, ngunit nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang mas makapangyarihang figura, ang halimaw na sumasagisag sa isang pandaigdigang autoridad na puno ng panlilinlang at kontrol. Ang pangitaing ito ang nag-udyok sa marami na suriin ang mga makabagong pagsusumikap na pag-isahin ang Europa, ang mga sistema nitong pampulitika at ang lumalawak nitong impluensya sa pandaigdigang entablado. Ngunit higit pa ito sa politika, isa itong espiritual na mensahe. Ang Europa na minsang naging duyan ng liwanag ng Ebanghelyo ay muling magiging larangan ng labanan ng kaluluwa. Ito ang magiging tagpuan ng katotohanan at kasinungalingan, ng liwanag at kadiliman, ng Kristo at ng Antikristo. Ang tadhana ng Europa ay hindi lamang pang-ekonomiya o pang-estratehiya, ito ay malalim na espiritual.
sapagkat ang mga lupain na minsang nagtataas ng krus ay sa maraming paraan ay tumalikod na rito. Nakatiwangwang ang mga simbahan, kumukupas ang paniniwala at madalas ay natatabunan ng pagmamataas at sekularismo ang tinig ng Ebanghelyo. Ayon sa ikalawang Tesalonica 2:3-4, ang araw na iyon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang matinding pagtalikod. At mahayag ang taong suwail ang magpapakataas sa lahat ng tinatawag na Diyos. Ang pagtalikod na ito ay kasalukuyang nangyayari. Ang Europa na minsang pintig ng espiritual na paggising, lupain ng mga reformador, misyonero at martir, ngayon ay humaharap sa pagdududa at kawalang interes. Ngunit sinasabi ng propesiya na sa huling kabanata, ito'y muling babangon, hindi bilang Europa ni na Pablo o Luther, kundi bilang Europa ng hula. Isang wasak, ngunit makapangyarihang puwersa, ito'y gaganap ng mahalagang papel sa huling dakilang tunggalian ng panahong ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pangitain ni Daniel. Nagtatapos ito sa isang pangakong tagumpay, isang bato na hindi hinugis ng kamay ng tao ay tumama sa mga paa ng larawan at winasak ito ng buo. Sinasabi sa Daniel 2:34-35, ikaw ay nakatingin hanggang sa may isang batong nahugis, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Tinamaan ito ang mga paa ng bakal at putik at pinagsira ito. Nabiyak ang buong estatwa. At ang bato ay naging isang malaking bundok na pumuno sa buong lupa. Ang batong iyon ay si Kristo, ang tunay na hari na babalik, hindi bilang guro o alipin, kundi bilang pinunong dudurog sa lahat ng kahariang makatao at magtatatag ng kanyang walang hanggang pamumuno. Gaano man kalakas ang mga kahariang makatao, sila'y lahat babagsak sa harap ng pamumuno ng Diyos. Sinasabi sa pahayag 11:15, ang mga kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Kaya tayo'y pinaaalalahanan, hindi pa tapos ang kwento ng Europa. Mula sa pangakong binitiwan kay Noe hanggang sa hula ni Daniel, mula sa Imperyong Romano hanggang sa aklat ng pahayag, ang Europa ay patuloy na may mahalagang papel sa isinasakatuparang layunin ng Diyos. Maaaring magmukhang pampulitika ang pagkakaisa nito, ngunit ang tunay na labanan ay espiritual. Muli, ito'y nasa isang mahalagang sangandaan. Susundan ba nito ang landas ng halimaw, naghahabol ng kontrol at kapalaluan, o babalik ito sa landas ng kordero, naghahanap ng pagsisisi at pagpapanumbalik? Ang mga lupaing minsang nagdala ng ebanghelyo sa mundo ay malapit nang humarap sa salita ng paghatol. Ngunit para sa mga nananampalataya, ang wakas ay hindi dapat katakutan, kundi pag-asa. Sapagkat bagamat guguho ang mga kaharian ng tao, ang kaharian ni Kristo ay mananatili magpakailanman. Sinasabi sa Daniel 7:27 na ang pamumuno, kapangyarihan, at karangalan ng lahat ng kaharian sa lupa ay sa huli mapupunta sa mga tapat na tagasunod ng kataas-taasan. Kaya habang ang propesiya ay nagiging realidad, ang kwento ng Europa gaya ng lahat ay hindi magtatapos sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pagdating ng walang hanggang hari. Ang paglalakbay ng Europa ay nagsimula malapit sa kabundukan ng Ararat, kasama ng mga inapo ni Noe. Mula roon dumaan ito sa lahi ni Japhet, sumipsip sa karunungan ng Gresya at sa lakas ng Roma, tiniis ang pagdurusa, nagliwanag sa panahon ng Reformasyon at hinarap ang pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo. Naranasan nito ang pananampalataya at pagtataksil, pagbabagong buhay at pagtutol. Ngunit sa bawat kabanata, isang layunin ang nanatiling pareho. Ang hangarin ng Diyos na ang bawat lupain, kabilang ang Europa, ay matagpuan ng kaligtasan kay Jesus, ang anak ng tunay at buhay na Diyos.
Pinaalalahanan tayo ng Galatia 3:28 kay Kristo, wala nang pagkakaiba ng lahi o katayuan sapagkat tayong lahat ay nagkakaisa sa Kanya. Kaya kahit saan ka man naroroon, Europa, Asia, Afrika, Amerika o sa malalayong isla, tandaan mo ito, bahagi ka ng patuloy na kwento. Ang parehong Diyos na gumabay sa mga anak ni Noe ay siyang gumagabay pa rin sa mga bansa ngayon. Ang parehong kaloob ng awa na umabot sa malalayong baybayin ay siyang patuloy na humihipo sa mga puso saan man. Sinasabi sa Isaias 45:22, "Lumapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas, lahat ng sulok ng lupa, sapagkat ako lamang ang Diyos, wala nang iba." Ang kasaysayan ay hindi basta-bastang sunod-sunod na pangyayari. Ito'y hinubog ng isang mas mataas na layunin. Ang Diyos na minsang nagkalat ng mga tao sa buong mundo pagkatapos ng baha, ay siya ngayong muling nagtitipon sa kanila sa pamamagitan ng kanyang anak. Inaanyayahan niya ang lahat ng kultura, lahat ng wika at lahat ng bayan na magkaisa, hindi sa mga kahariang makalupa, kundi kay Jesus. Kung naantig ka ng mensaheng ito, pindutin ang like, ibahagi ito sa iba at mag-subscribe upang patuloy nating tuklasin ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang nagsasabi ng ating nakaraan, itinuturo rin nito ang ating hinaharap, kapayapaan sa iyo at hanggang sa muli.